Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda na kasal. Si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang hiya si Maria, kaya ipinasya niya yung hiwalayan nito ng lihim. Ang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Biyaya at magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ni San Jose sa ating lahat. Pakibati po ang bawat isa ng Happy Fiesta. At palakpakan natin ang Panginoon at si San Jose sa araw na ito. Father Donnie, Father Noel at mga kapatid kumpari at bayan ng Diyos dito po sa atin sa Balanga, muli ay isang mabiyayang kapistahan ni San Jose. At tayo'y nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos sapagkat tinipo niya tayo sa napakagandang araw na ito upang big patron si San Jose. Ito po ang aking unang kapistahan ni San Jose, kasama kayo bilang inyong obispo. At aminin ko rin po, hindi ako ng kapistahan ni San Jose ng ganitong petsa dahil ang nakagawian ko rin po ay ang Abril na piyesta. Dahil wala pa rin ako dito sa Balanga sa mga panahong ganito dahil may mga pasok pa nung panahon na yon at dumarating ako Abril na kaya ang nakasanayan ko ring kapistahan ay yung pista ng Abril 28 dahil wala pa ako dito pag March 19 may pasok pa sa Maynila kaya tamang-tama pagdating ko sa magpipiesta na pero bago magpiesta Mario ay birthday ko na. Yan. Pinangungunahan ko na ho kayo. Ngayon pa lang. Hindi ho sa nagpaparinig ako. No? Ngunit kaya't masaya ako lagi tuwing dahil dalawang okasyon na yan. Tama na ho. Baka sabihin nyo nagpaparinig si Bishop. No? Diriwang at nagpaparangal kay San Jose dahil nga siya'y tunay na dakila. Sa katunayan, sa lahat ng mga santo at santa, sumunod sa mahal na Birheng Maria, si San Jose po ang pinakadakilang santo. At sa mga kalalakihan, ang pinakadakilang santo, sabi nga ni San Jose Maria Escriva, hindi santo papa, hindi obispo, hindi pari, kung hindi isang ama, isang may isawa, ang pinakadakilang santong lalaki. At yun ay walang iba kung hindi si San Jose. Kaya isang napakagandang balita at hamon
Kahit ang kabanalan, ang pagiging santo, dapat yan sa mga pari, sa mga obispo, sa mga papa, pero sa mga tatay, sa mga may asawa, sa isang manggagawa, hindi po naiiba si San Jose sa inyo. Sapagkat pambihirang biyaya ang ipinagkaloob sa Kanya. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating tagapagtanggol. Ayan, tanggol, no? Naalala ko, lagi may nagtatanong sa akin, Bishop, alam niyo naman galing Quiapo, kailan ho ba pupunta si Tanggol dito sa Balanga, no? Kailan ho ba kayo dadalawin ni Tanggol, no? Mukhang yun ang inaabangan ng iba, no? Pero gusto niyo bang pumunta si Tanggol, no? Handaan nyo lang yung mga, bantayan nyo ang inyong mga wallet at bag pag pumunta si Tanggol. Dahil baka sumama yung mga snatcher ng Quiapo pagpunta rito, no? Pero biruin nyo, ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, ang ating tagapagtanggol, ang anak ng Diyos, kailangan niya meron ding magtanggol sa Kanya. Kailangan din niyang may mag-alaga sa Kanya. Kailangan din niyang may maggabay sa Kanya. At sino yun? Si San Jose. Kaya pambihirang biyaya ang ipinagkaloob sa Kanya, sapagkat siya ang nagsubaybay at nangalaga sa ating manunubos. Ano bang sikreto ni San Jose? Anong naging daan niya para siya'y tunay na maging dakila? Alam niyo po, walang salita si San Jose sa Ebanghelyo. Naalala ko kahit nung sa Makati at sa ibang lugar may mga nagdarasal kay San Jose para ituro sa kanila ang ideal partner in life, no? Yung mga humihiling, nagdadasal, nauubos na, mawawala na sila sa kalendaryo, wala pa rin, no? Gawa na yung gown, wala pa yung mapapangasawa, no? May pari ng magkakasal, wala pang kasintahan. Kaya nagdarasal kay San Jose na tulungan silang matagpuan ang kanilang magiging perfect partner in life. Siguro nga kaya gusto nila si San Jose kasi tahimik si San Jose. Gusto niyo yata ang perfect partner, yung hindi nagsasalita, yung masunurin lang. Pero kung titignan niyo po sa ibang lang, minsan lang sa pamamagitan ng anghel, at kung titignan po ninyo, Jose, tatlong beses siyang kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng anghel at ang bilin sa kanya. Narinig natin sa Ebanghelyo si Maria at alam niya na hindi siya ang tatay. Diba, hihiwalayan na niya si Maria. At anong sabi sa kanya ng anghel sa panaginip? Take Mary as your wife. Andaan niyo po yun. Yun lang ang bilin lagi niya. Kunin mo. Nung ipanganak si Jesus, siya ni Herodes, papapatay, sa panaginip uli, nagpakita ang anghel. At anong sabi ng anghel kay San Jose? Kunin mo at ang kanyang anak, dalin mo sa Ehipsyo. Kunin mo si Maria at si Jesus. Nung pababalikin na siya sa para matuloy, ano uli ang sabi ng anghel ng Diyos sa kanya? Kunin mo si Maria at si Jesus at bumalik na kayo sa Israel. Bilin ng Diyos kay San Jose. Yun lang ang pinanghawakan niya buong buhay niya. Kunin mo si Jesus. Kunin Maria. Mga kapatid, kung mangungusap din si San Jose sa atin ngayon, ganun kasimple lang din ang sasabihin niya sa atin. Kunin mo si Jesus sa buhay mo. Si Maria sa buhay mo. Ano daw ibig sabihin nun kung kukunin natin si Jesus? Kunin mo ang galing sa Diyos. Kunin mo ang para sa Diyos. Kunin mo ang kalooban ng Diyos.
ngayong kapistahan, ito po yung ipagdasal natin. Araw-araw, maraming nag-aalok sa atin. Pagising na pagising pa lang sa umaga, bukas yun ng TV, pagbukas yun ng cellphone ninyo, ng computer ninyo, ng radyo ninyo. Ang dami nang nag-aalok sa atin. Papunta dito sa simbahan, habang naglalakad kayo, marami kayong nakikitang mga karato. Animoy nangungusap sila, kunin mo na. Kung gusto mong gumanda, kunin mo tong sabong ito. Kunin mo tong shampoo ito. Kung gusto mong pumuti, kunin mo ito. Kung gusto mong mas masarap na pagkain, kunin mo ito. Araw-araw, inaalok tayo ng mundo. Ang pera, tinutokso tayo, kunin mo na ako, piliin mo ako. Sana marinig din natin, San Jose, kunin mo ang Diyos. Hindi ko po sinasabing huwag niyo nang kunin ang pera, huwag niyo kunin ang kung ano mang kaloob, pero huwag natin ihiwalay ang Diyos sa mga pinipili natin sa buhay. Sa bayan natin, sa bansa natin, sa mga darating na araw, maraming mga taong mag-aalok sa atin. Kunin mo ako, ako ang mas maglilingkod sa inyo. Kunin mo ako ang susi para umunlad ang ating bansa. Kunin mo ako magbibigay ng tunay na kapayapaan. San Jose mamili ng may kaliwanagan, sapagkat ito ang tunay na pagmumulan ng biyaya at grasya. Mamili. Hindi ganon kadaling suriin Diyos at para sa Diyos. Kaya't kailangan nating magdasal, sapagkat ang tunay na pagpili, pagkuha ng galing sa Diyos ay isang grasya at kailangan ng pananampalataya. Kaya nga't sa ikalawang pagbasa, inahalintulad si San Jose kay Abraham, ang ama sa pananampalataya. Hindi malinaw ang lahat. Hindi mo alam kung anong susunod. Wala sa Diyos. Ituturo niya sa atin. Katulad ni Abraham, pinaiwan ng Diyos ang lahat sa kanya. Pinapunta siya sa isang lugar, pero nanalig siya. Ganon din si San Jose. Nung kinuha niya si Maria, nung kinuha niya si Jesus, hindi naman malinaw ang lahat. Minsan yun na maging malinaw ang lahat bago tayo kunin ang galing at para sa Diyos. Pero dito masukin ang salitang grasya. Sa ikalawang pamulan, yung aking pinangahawakan sa buhay, na ang lahat ay grasya sa mga may pananampalataya. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, kapag may pag-asa ka sa Diyos, yung kukunin mong galing sa Kanya, pagamat siguro may pagsubok na kalakip, ito pa rin ay pagmumulan ng grasya ng Diyos. At yun ang naranasan ni San Jose. Masasabi din ni San Jose, ang lahat ay grasya sapagkat nanalig siya sa Diyos. Sapagkat kinuha niya ang Diyos, ang para sa Diyos, ang kalooban ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo ay isang anak ng Diyos, Panginoon.